Boy AC Garage. Camera yan eh. Gusto nyo bumili doon, huwag na kayo bumili. Ano mangyayari sa inyo? Hi everyone! Naging usap-usapan ngayon ng isang buy and sell na si Boy AC Garage dahil sa pagbibenta niya ng sira-sirang second-hand cars. In this video ay tingnan natin ang top 3 kung bakit hindi kayo dapat bumili ng sasakyan dito kay Boy AC Garage. Panoorin natin ang video na ito. Number 1. May sariling batas itong si Boy AC Garage. Ayon sa kanya ay the moment na ilabas mo ang sasakyan mula sa garahe nila ay bahala ka na at wala na silang pananagutan. Wala na daw silang responsibilidad dahil hindi naman daw pinilit ni Boy AC Garage na bilhin ang sasakyan ng customer. Yung customer daw ang bumili at hindi sila. Pakinggan natin ang sinabi ni Boy AC Garage. Boss, sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami nasira. Okay? So ngayon, segundo pa lang inaabutan namin nasira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic yung SPCR boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yan ng brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinirig sa inyo, pananagutan nyo na hindi namin tinirig sa inyo na bilhin yan. Tama? Narinig natin ang sinabi ni Boy AC Garage at malaki ang pagkakamali niya sa sinabi niya doon dahil ito ang totoong batas ng Pilipinas. Ayon sa batas ng Pilipinas ay kahit ang segunda manong gamit o sasakyan ay nasasailalim pa din sa warranties, kasama ang warranty sa mga nakatagong sira. Ang Article 1561 ng Civil Code ng Pilipinas ay nagbibigay ng pananagutan o responsibilidad sa mga nagbebenta ng sasakyan katulad nito ni Boy AC Garage kung ito'y may mga nakatagong sira na nagiging dahilan sa mga sasakyan upang hindi na ito maging ligtas gamitin. Kung hindi sinabi ni Boy AC Garage na may sira pala ang sasakyan na binibenta niya sa mga buyer, ay merong rights ang mga buyer na habulin itong si Boy AC Garage. Ito ang mga pwedeng gawin ng mga buyer na binentahan ni Boy AC Garage ng sirang sasakyan. Number 1, bawiin ang kontrata. Ibalik ng buyer ang kotse at maibalik ang binayad ng buyer kay Boy AC Garage. Number 2, humingi ng bahagi ng binayad ng customer, kumbaga ay pinaka-compensation dahil sa sirang nakatago doon sa kotse na binibenta ni Boy AC Garage. Pero ito kasi yan, hindi sasabihin ni Boy AC Garage na may sira pala yung sasakyan. Kasi kapag sinabi niya yun, at nalaman ng customer, ay hindi na bibilin ito ng customer. Kasi kung isa kang customer at nalaman mo na may ipapaayos pa pala dyan at napakalaki ng gagastusin dyan, eh hindi mo na bibilin yun. So parang tinarik ni Boy AC Garage yung mga customer para bilhin yung sasakyan kahit alam niya sa sarili niya na may sira pala yun. So kumbaga parang marketing strategy niya na ibenta yung sasakyan kahit may sira. So, mangyari nung parang pang-i-scam yun dahil hindi mo sinabi yung totoong depekto ng sasakyan na yun, which is mali naman, di ba? Number 2, defective at aminado si Boy AC Garage na may sira ang kanyang binibentang sasakyan. Sinabi niya ang word niya receive in good condition, pero kalalabas pa lang ng customer ay tumirik na ang kanyang sasakyan. Nung binabalik nila ang sasakyan dahil kalalabas pa lang ng customer ay ayaw pumayag ni Boy AC Garage dahil may pinirmahan daw silang kontrata. Pakinggan natin ang sinabi ni Boy AC Garage. Hindi pa kasi, di ba, yung pagpayag namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Receive in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Kasi, bossing, ako may binila akong Ford Ranger, 350,000. Paglabas namin sa kanto, boss, tinirik kami. Pumatok ang makina. Wala kaming nagawa kahit magpabarangay. Bossing, yun nga hindi pinapaintindi ako sa inyo. Bilang syempre, matanda na kayo. Alam nyo na yung tama't mali, boss. Narinig natin yung sinasabi ni Boy AC Garage tungkol sa receive in good condition. Unang-una sa lahat ay hindi in good condition ang binibenta ni Boy AC Garage. Bad condition na ang mga kotse ni Boy AC Garage, pero dahil hindi marunong tumingin ang mga pobreng buyer, ay naloko sila ni Boy AC Garage. Ang mali kasi ni Boy AC Garage ay hindi siya naging honest sa mga buyer.
Dapat sinabi niya yung sira ng sasakyan. Yun kasi ang sinasabi ng batas ng Pilipinas na dapat ay sabihin ni Boy AC Garage ang totoong kalagayan ng sasakyan. Kaya kasi nagrereklamo ang customer ni Boy AC Garage ay hindi nila akalain na ang sikat na trending sa social media na car seller na si Boy AC Garage ay nagbibenta pala ng depektibong kotse. Kumbaga ay nagtiwala sila na dahil sikat at kilala itong si Boy AC Garage ay hindi nila akalaing manluloko ng customer. Yung tiwala ng buyer kay Boy AC Garage ang pinanghawakan nila nung bumili sila ng kotse. Mautak din itong si Boy AC Garage Kasi kung sinabi niya na may tama na pala yung makina ng sasakyan ay 100% hindi bibili ang buyer. Sino ba namang buyer ang bibili ng sasakyan kung alam nilang may tama na pala ang sasakyan? Yung iba kasi sakto lang talaga yung budget at wala nang pangpaayos. Ngayon, kung ipapaayos pa nila yung bibili nilang sasakyan, mag-over budget na sila at aatras na sila dun sa deal. Kaya ang ginawa nito ni Boy AC Garage ay nagsinungaling siya. Sinabi niya na in good condition yung sasakyan for the sake na bilhin ng buyer yung kotse kahit na alam niya sa sarili niya, alam ni Boy AC Garage na may diferensya na or hindi na maganda yung kondisyon ng sasakyan. Number 3. Hindi gusto ni Boy AC Garage na may kasamang mekaniko ang buyer. Ayon sa isa sa mga possible buyer sana ni Boy AC Garage ay nagpunta sila noong October 16 dito kay Boy AC Garage at may deal sila na kukunin ng buyer yung Civic 09 model. Hindi sinabi ng buyer na may kasama siyang mekaniko dahil normal naman sa mga bibili ng kotse na magsama ng mekaniko kung wala silang alam sa mga sasakyan. Nung dumating na daw ang buyer doon kay Boy AC Garage, ay ang sabi nitong si Boy AC Garage na ito ay may sarili daw silang mekaniko at sure daw na walang hidden issue ang kanilang mga sasakyan. Ayaw daw nitong si Boy AC Garage na ipacheck sa kasamang mekaniko ng buyer ang kotseng bibilin sana ng buyer. Kesyo busy daw itong si Boy AC Garage na ito at ang daming alibay samantalang isi-check lang naman yung sasakyan. Kaya bumulong na itong kasamang mekaniko ng buyer na iba ang kutob niya sa sasakyan na binibenta nito ni Boy AC Garage. Inalisan na lang nung buyer itong si Boy AC Garage dahil sobrang labong kausap daw nitong si Boy AC Garage. Sa lahat ng bibili ng sasakyan ay mag-iingat kayo dito kay Boy AC Garage na ito. It will be best na wag na lang kayong bumili ng sasakyan sa kanya. Ang ginagawa kasi niya ay isang malaking scam dahil nagbibenta siya ng isang sasakyan na sira naman pala pagkabili mo pa lang. Yung pera na pinaghirapan nyo at pinag-ipunan nyo ng pagkatagal-tagal ay masasayang lang at sasakit pa ang ulo nyo sa pagpapagawa sa kotseng sira. Para naman kay Boy AC Garage ay hindi naman masamang maghanap buhay. Pero wag naman nating lokohin ang ating kapwa Pilipino na naghirap at nagsikap para lang makabili ng pinapangarap nilang sasakyan. Sana nasisikmura mo na ang perang kinita mo ay nakuha mo lang sa panluloko sa kapwa mo Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.